Binigyan ng ayuda ang 10,000 magsasaka sa Camarines Sur at Albay mula sa Office of the President para muling makabangon matapos silang bagyuhin. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Mistulang lawa pa rin ang ekta-ektaryang palayang ito sa mga bayan ng Nabwa at Baaw dito sa Camarines Sur 2 linggo mula nang manalasa ang bagyong Christine. Dahil lubog pa rin sa baha, nangangamba nilang magsasaka na matatagalan pa bago sila makapagtanim. Sa barangay Burong-Burongan sa bayan ng Milaor, 100 ektaryang palayan din ang nasayang. Lahat bulok. Yung mga katabi kong mga magsasaka, bulok din ang mga palay. Dito sa Naga City, bakas pa rin ang pinsala na iniwan ng bagyong Christine. Hanggang ngayon, walang tigil ang paglilinis at clearing operation sa lungsod. Pahirapan ang paghakot sa toneto-niladang basura. Gumamit na ng backhoe loader ang DPWH para maalis ang naipong tambak. Kanina, muling binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Bicol. Unan niyang sinadya ang Fuerte Camsur Sports Complex sa bayan ng Pili. Sunod niyan, dumiretso naman ang Pangulo sa Ibalong Centrum for Recreation sa lungsod ng Legazpi sa Albay. Naglaan ng 100 milyong piso ang Office of the President para sa 10,000 magsasaka mula sa 30 bayan sa Camarines Sur at Albay na pinaka-naapektuhan ng bagyong Christine. Opo, magandang simula po ito para makabangon kahit kaunti ang mga magsasaka. Sa talumpati ng Pangulo, iginiit niya ang kahalagahan ng matibay na mga infrastruktura laban sa matinding pagbaha. Kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Anya, dapat iakma sa nagbabagong klima ang pagtatayo ng mga proyekto para masigurong tatagal ang mga ito at hindi masasayang. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DILG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ayon sa Pangulo, sa unang bahagi ng 2025, sisimulan ang Bicol River Basin Development Program. Tansya ng DPWH, posibleng abutin ng halos 80 bilyong piso ang halaga ng proyekto na nakikitang solusyon sa malawakang pagbaha sa Kabikulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.